So get your tickets now, people, and let's make it clear that the Pac-Man whooping is almost here. And it ain't no secret. It ain't no secret. And I hope you know that Ricky Allahan. Okay, and it ain't no secret. All right, okay, all right. All right, good. Okay. Manny. Manny, come May 2nd, you better be ready. Because I don't want to hear no about you blaming it on Freddie, the joke Coach Roach, who wouldn't dare to approach. He's a roach blowing smoke with no hope. Manny just moved from first class to the coach with the roach. And now you be sprayed with rain and underpaid. Because at the end of the night, your title will be gone. Just like the roach when the lights come on. Hindi na bago sa boxing kung minsan may mga patud sa dahan na binibitawan ng mga boksingero para sa kanilang magiging katunggaling manlalaban. Dahil sa paraan po kasi nila ito para maibenta ang laban at makuha ang atensyon ng mga boxing fans na hikayatin na manood ng kanilang laban. Ang diskarting ito ay normal na lamang sa boxing dahil sa ito kasi ang pinaka-epektibong paraan para maibenta ang laban. Pero kung minsan ay dumarating na kasi sa punto na lumalagpas na sa limitasyon ng isang boksingero at dinadamay na itong buong pagkatao ng boksingero, kaya ang kadalasang nangyayari ay kahit hindi pa tumutunog ang kampana na magsisilbing hudyat ng kanilang laban ay nagsasabunutan na agad ang dalawang manlalaban. Ngayon sa video po kasi natin ito mga idol ay ang atin pong pag-uusapan ay itong mga boksingerong literal na bumastos dito sa ating pambansang kamao at 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao, na kung saan ay kanya lang naman po kasing tinuruan sa pinakamalinis at miserableng paraan sa kung papaano rumispeto ng kalaban ang kanyang mga nakalabang boksingero at mga kampyon. Unahin na po natin itong si dating WBO welterweight world champion na kilala bilang isa sa mga kinatatakutang kampyon sa kanyang kapanahunan, at ito ay si Miguel Angel Cotto. Naganap ang pang-asar ni Cotto sa weigh-in ng kanilang naging laban ni Pacquiao, na kung saan hinarap ni Cotto ang kanyang katawan dito sa Team Pacquiao at ipinakita ang hubog ng kanyang katawan na sinyales na handang-handa na talaga siya sa pitbitang magiging laban nila ni Pacquiao. Kaya lamang ay ito po kasi ang nangyari sa laban. The Puerto Rican crowd has gone silent. Stinging combinations of Kenny. Pagkatapos ng laban at mahabang-habang panahon na ang lumipas na kung saan ay muling nagkita ang dalawa, ay nakuha ni Pacquiao ang respeto ni Cotto dahil sa sinadya pa nga nitong si Cotto na pumunta sa wildcard gym para formal na mabisita ang isang Manny Pacquiao. At ang isa sa mga di natin malilimutan ay ang mga naging tabas ng mga salita nitong si Keith Thurman, na kung saan ay minalit talaga niya ang buong pagkatao nitong si Pacquiao na naging dahilan na naman para lubos na magalit itong si Pacquiao na itulak ang kanyang sarilis limitasyon ng kanyang kakayahan para bigyan ng kauna-unahang pagkatalo ang maangas na si Keith Thurman. History, you know, times change. I believe boxing has come to a new era. Floyd is gone. Pacquiao is here. Come July 20th, he will disappear. Okay? He will disappear. He announced him as a senator. He belongs as a senator. Thurman's going to take the round. Malagim ang sinapit ni Thurman sa mga nagbabagang kamao nitong si Pacquiao. Kaya naman pagsapit ng ilang taon ay nagawa ng respetuhin ni Thurman ang ating kababayan. Kung tutuusin mga idol ay halos lahat naman ng nakalaban ni Pacquiao ay nagawa talaga siyang respetuhin. Katulad na lamang itong si Adrian the Problem Broner na napaiyak ni Pacquiao. Floyd Mayweather Jr. na ayaw nang makipag-rematch kay Pacquiao. Oscar De La Hoya na pinagretiro ni Pacquiao.
Jesse Vargas na pagre-retiruhin daw itong si Pacquiao. Marco Antonio Barrera na ilang beses muntik dinaya itong si Pacquiao. At Eric Morales na nagpahirap ng husto kay Pacquiao. At syempre, itong si Dinamita. Ngayon ay meron pa tayong isang boksingero mga idol na nagmaliit kay Pacquiao. At ito ay si Ricky Hatton. Patod sa dahan agad ang nangyari sa press conference ni Pacquiao at Hatton na kung saan ay naniniwala ang team nitong si Hatton na sila na kuno ang magpapahinto sa sunod-sunod na panalo ni Pacquiao at magiging numero unang pound for pound fighter na boksingero noong 2009. Pagmamayabang pa nitong si Hatton ay madali lang kuno ang style na ginagawa nitong si Pacquiao na umiikot agad sa tuwing napapatama na nito ang kanyang right hook na tinatawag rin na Manila Ice. Malaki ang kumpiyansa sa sarili nitong si Hatton na magagawa niyang madumina ang laban sa pagitan nila ni Pacquiao. Every time. From Freddie Roach. Yeah. Same move. That's what I was trying to tell you. Right hook, roll under. Right hook, roll under. Right hook, spin off. Drop up under. Kaya naman ang dumating na ang laban ay halos 70% ng tao sa MGM Grand Arena ay taga-suporta nitong si Hatton, na kung saan ay umaasa sila na ang kanilang boksingero na mula sa Britanya ang mananalo sa magiging laban na ito. Pero ito pala ang gigimbal sa pangalan ng kanilang kababayan dahil sa dito po kasi nangyari ang kalunos-lunos na sinapit na pagkatalo ng isang Ricky Hatton. I want to caution you to keep the fight clean at all times. Protect yourself at all times. After a long publicity tour and a lot of exposure to each other, they are genuinely friendly. They like each other. It should not show up in the fight. Sa panimula pa lamang ng laban ay agad na nag-deliver ng pressure itong si Hatton na gustong ilagay sa lubid itong si Manny Pacquiao para sa gayon ay doon bigyan ng madidiing suntok. Kaya lamang ay alam ni Pacquiao ang gustong gawin ni Hatton, kaya naman hindi magawa-gawa ni Hatton kung ano ang kanilang nasa game plan. Right again landing. Quick right hooks are landing for Pacquiao. The left hand is overshooting the target. That'd be a very wrestling type match also. Great right hand for Hatton, blazed across the face of Pacquiao. Hatton's face is already red. Patuloy ang pag-deliver ng pressure nitong si Hatton habang kumakamada naman ng mga suntok itong si Pacquiao sa tuwing itong si Hatton ay pumapasok sa kanyang depensa. Kaliwat kanang mga malalakas na suntok ang binabato ni Pacquiao para iparamdam kay Hatton ang kanyang lakas at ilang saglit pa ay nangyari na ang hindi inaasahan nang itong si Hatton ay agad na bumagsak. And he landed it right on Hatton's chin. And down goes Hatton after he swings and misses with a left hook. And that's a knockdown for Manny Pacquiao. Perfect right hand inside. I don't know if Ricky's going to survive this. I'm surprised to see him get hurt this early. But he's not the type of a guy that goes out and survive. He's a fighter. Hatton got a couple of extra seconds as Bayless tried to back Pacquiao off. Pacquiao was coming out of the neutral corner in a hurry. Lands another right hook. Pacquiao's hands are so Pacquiao's hands are blindingly fast. his hands are so fast that no opponent sees the punches coming. Very active. Another perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? He's down for the second time. This is the brilliance of the Filipino slugger. A tsunami for Manny Pacquiao in round one. Sa corner ni Hatton ay pilit na pinapaalala ni Floyd Mayweather Sr. na iwasan nito ang mga right hook ni Pacquiao katulad na lamang ng kanilang inaral at pinlano noong kanilang training camp. Move your head, man. You gotta move your head. You gotta think and feint. You gotta feint and make good touch. You just try to fall in like that. Overpower him. Keep your hands up, man. You should have been listening to me from there. Sa pagsimula ng round 2 ay hindi pa rin nagbago ang estilo nitong si Ricky Hatton na patuloy pa rin sa pag-deliver ng pressure. At dahil nga sa ganitong estilo nitong si Hatton ay kaya naman naging mas madali na lamang para sa ating kababayan na mapatamaan ang lumulusob na Briton. You heard Floyd Mayweather saying to Hatton,
You can't just jump all over him. You've got to move your head. You've got to think. You've got to do the things we talked about in training camp. Hatton seemed to believe that he could physically overpower Pacquiao from the beginning. Yeah, he knew in the beginning he was going to take the risk of getting caught, and he did. Because, you know, coming in, Pacquiao still is the puncher. Pilit pa rin hinahanap ni Hatton ang kanyang momentum, pero dahil sa bilis nga nitong si Pacquiao, ay kaya naman hindi na makita pa ni Hatton kung saan nga ba nanggagaling ang mga suntok na binabato ng ating kababayan. Pacquiao's left side. Hard right hand again by Pacquiao. Pacquiao's hands are so quick. That's the point. Costa had about a quarter of the speed of Manny Pacquiao. Pacquiao's blinding speed that sets him apart. Now he goes back to more precision. Lands a hard body shot. But Ricky isn't moving his head too much still. His head is still right there. Can he beat the count? Is that it? And Kenny Ramos says, no way. That is that. What an amazing knockout shot. That is the most spectacular one-punch shot of Manny Pacquiao's. Sa tindi ng solidong kaliwang suntok na pinatama ni Pacquiao sa panganitong si Hatton, ay kaya naman bumulagta pati hayaang kampiyon na mula sa Inglaterra, na kung saan ilang segundong nakahiga itong si Hatton, na binigyan na lamang agad ng paunang lunas dahil sa solidong suntok na tinanggap mula sa ating kababayan. It's the first time he's knocked out somebody like this since he was at 130 pounds. Kaya naman dahil sa panalo na ito ay kinilala bilang 2009 Knockout of the Year ang pagka-knockout ni Pacquiao sa nakalaban na si Ricky Hatton, na kung saan ay nabuksan ng karangalan bilang isa sa mga boksingero na nagkamit ng pang-anim na dibisyon kahilera ni Oscar De La Hoya.